Hello beautiful! So today is another travel vlog and we decided to go back at Baguio City after a week. So May 8 and 9 po kami nagpunta. Last time is May 2 and 3. So yun. So after a week, we decided nga na bumalik na lang tayo ng Baguio kasi last time hindi namin na-enjoy kasi yung mga kasama namin, mga thunders, ayaw na masyadong maglalakad kasi sumasakit na daw yung tuhod, malamig, ganyan. Tapos umulan pa. So hindi kami masyadong nakalibot. So ayun, we decided nga ni Habi na bumalik kami ng Baguio para makapag-quality time kami. Family time, ganun. So, umalis po kami from the Nueva Ecija, 5:45, which is ang usapan ay 4:30 ang alis na uwi sa 5:45. So, ayun, nakarating po kami sa Baguio City around 8. So, ayan, alas 7 na yung araw na iyan. Ganyan na siya kataas. So, sa Cannon Road po kami dumaan and ayun, by around 7, nandun na kami sa Baguio City. Hindi pa pala, sa Cannon Road pa lang. And safe naman po yung daan dito. So, open na siya. Matagal siyang closed, diba? So, medyo, mahirap lang yung, may part lang na yung daan is medyo rough dahil ginagawa nga. Pero safe naman. Dito din kami dumaan pa. O, ayan, yun yung sinasabi ko. Na yung daan is medyo pangit. Pero okay naman. Tapos, medyo may putek-putek, ganyan. So, ayun, nandito na kami sa Wright Park. Diyan muna kami naghintay kasi 2 PM pa daw yung pwede mag-in sa kinuha naming transient house. Tapos, diyan muna kami naghintay. Tapos, nakahanap kami ng pay parking. 80 pesos for 2 hours. Ang mahal, diba? Ganyan na po ang Baguio City. Mamahalin na sila. Lahat pinagkakakitaan na nila. So, dito, nakakita po ako ng succulent tree for 100. Medyo mahal po yan. 20 lang yan sa iba or 25. So, ayan yung ibang mga plants, orchids. Ayan, madami din sa Baguio. So, ayan. Masok na kami dito. So, sayang hindi kami nakaakyat sa Wright Park kasi ang taas eh. So, yun. Nagpapalipas lang naman kami ng time. Hinihintay namin kung pwede na kami mag-in earlier kung wala naman naka-in doon sa room namin na kinuha. So, ayan ang mga horses. So, habang naghihintay kami, ayan, may mga pasalubong din dito. May henna tattoo. Ayan. So, later on, sasabihin ko kung nakamagkano kami, yung expenses namin dito. Kasi, tagtipid kami. As in, dapat ganito lang yung magastos natin. Parang ganun. So, ayun. Ayan yung papuntang Wright Park. May baby kasi kami kaya hindi kami makaakyat. Oo, baka malamog ang aming baby pag umakyat kami. Pero sayang maganda kasi din doon dahil inayos na nga siya. So, alam nyo ba kung magkano ang ride sa horse? So, ako gusto ko sana mag-ride sa horse. Matagal na. Yun nga lang kasi, mahal. It's 900 pesos per hour. 900 pesos, 1 hour. Tapos, umiikot lang naman kayo dyan. Later on, makikita niya. Maliit lang yung ikutan. Oo. So, ayan. Tapos, habang naghihintay kami ng time, may nag-alok ng massage sa kasama ko. So, nagpa-massage naman yan. Ayan, si Habi. Habang minamassage, nagkikwento siya about sa mga horses. Ganyan. So, sabi niya, ang mga horse pala kailangan pinapasyal, kailangan tumatakbo, naglalakad kasi pag hindi mamamatay daw. So ganun pala ang mga horse, hindi daw yan kagaya ng mga pusa na pwede sa bahay lang, mga aso sa bahay lang, ganun. So sila kailangan nilang tumakbo and i-walk. So ganun pala ang mga horses. And hindi lang tamo yung kinakain nila, may feeds din daw kasi ang ganda ng balahibo nila. Kung makikita nyo sa personal, pag nagpunta kayo ng Baguio, is, ayun, magaganda yung balahibo nila. So, yun nga, feeds nga din daw yung basta may pinapakain sila para ma-maintain yung ganda ng balahibo. So, yun, yung pala mga horse na yan is galing pa from the Laguna kasi doon nga daw may mga rancho, Batangas, ganyan. So, ayun si Kuya. So, 150. Hindi ko namin alam kung ilang minutes yun. Parang wala pa kasi 30 minutes nung minasage niya si Habi. Tapos, habang naghihintay naman ako dito, ayun, tinignan ko kung ano makikita kong plants. And, ayan, yung mga nakita ko.
na mga halaman dito sa Wright Park. So, dyan din dumadaan yung mga kabayo. So, meron kasi silang dapat na tinatakbuhan, kaya lang putik-putik kasi. Kaya dyan sila dumadaan-daan din. Then, I see nga a jade dito. Ayan. So, hindi ko alam yung mga pangalan ng mga plants na yan. Basta, nakita ko lang sila. And so, tinataba sila, inaayos ng konti. So, mas maganda sana kung ayusin pa. So, papunta na kami doon sa transient kasi sabi ni ma'am is pwede na kami mag-in. It's around 11 na kami nakarating. So, malapit lang naman din dito sa Wright Park. Tapos, ito yung The Mansion. Ayan. So, ako, pinaka naboboring ako yung The Mansion. Kasi wala, magpipik lang kayo dyan sa labas, ganun lang. And, ilang beses ko na din kasi nakikita ang The Mansion. So, yun. So, dito kami nag-stay sa Laubach. Transient house. So, ayan, ipapakita ko sa inyo. So, ano kami, May 8 and 9 for 1,500 lang. So, ako, hindi ko masyado nagustuhan yung house kasi medyo madumi and walang TV, boring. Kasi may 1.5 na mas kompleto. May rep, may TV. Ito wala kasi. So, ayan. Importante may hot shower kasi malamig. Oo. And mayroong initan ng tubig kasi syempre pag gusto mong magkape, edi magbaon kayo. Tapos magkape kayo kasi malamig nga ngayon. So, ayan. Yan, ganyan lang yung room. And nung sinend sa amin yung video, may pailaw pa kunwari. Pero, basta maganda lang sa video, pero sa personal is hindi namin nagustuhan. Ayan. Tapos, ang hirap din dito kasi sa Baguio is yung parking. Mag-uunahan kayo as in. So, sa ayan, yung likod niya is SM. So, malapit lang siya. Pwede maglakad, pero parang 10 minutes walk, ganun, from the Burnham. Tapos nagugutom na kami, it's 2 o'clock. So, kailangan na namin kumain. And tapos, para kaming tanga, nag-search pa kami sa internet ni Habi. Paglabas din naman namin, puro kainan naman din talaga. Mamimili lang kayo. So, dito namin napili. And, ayan, kumain na kami. Namimili na kami ng food. Ito yung restaurant. Ayan. So, simple lang. Tapos, ayan. Ang in-order ko is inasal and si Habi, yung liempo. So, it's 199, tapos yung sa kanya, 189. Tapos, grilled tuna. This is 289 pesos. Tapos, nag-order din ako ng halo-halo. Ganyan ang trip ko pag malamig. Gusto ko, kumakain ako ng malamig para mas malamig sa piling. Ganon. So, hindi ko alam kung ganun din kayo. Pero, ako ganon. Masaya kasi malamig. Tapos, malamig pa kinakain mo. Mas mapapipil mo yung lamig. Ganon. So, wala nga siyang banana and kamote. Kulang na daw sa sangkap. So, iniisip ko, tutuloy ko ba? Sige, okay lang kasi gusto ko naman din ng halo-halo at malamig nga. Ayan. So, masarap din yung tuna. Hindi siya maalat, hindi siya matabang, sakto lang. So, masarap din yung kanilang halo-halo. May melon, which is siya yung nag-empower dun sa halo-halo. Ayan. Tapos, tinikman ko yung ice cream. Baka kasi selecta lang yung parang bulalang ba. Okay naman. Ayun. So, malapit po itong kainan na to sa Minds View. So, dalawang camera kasi yung ginamit ko, dalawang phone. So, i-part natin yung isa. Ayun. So, nagpunta na kami ng Burnham Park and dito rin may mga kainan. Actually, sa Baguio, kahit saan kayo magpunta, maraming kainan, hindi kayo mamumblema. So, nag-CR muna kami. Nakakalungkot kasi yung CR na ngayon is 8 pesos, dati 5 pesos, dati ng piso lang eh. Tapos, 8 pesos, walang tissue. Dati 5 pesos with tissue ngayon. Pag daw may tissue, ewan kung magkano. So, pagdala na lang kayo ng tissue pag pupunta kayo dito sa Baguio. And magplan na din kayo kung kailan kayo pupunta ng Baguio City. So, pumasok na kami dito sa may loob ng theme park. And dyan, may mga rides dyan. So, kung may mga kasama kayong bagets at gusto nila mag-rides, meron dyan mga bump car, mga tawag dito, mga rides.
may Vikings, ganun. So, meron diyang skating. Kung marunong kayo, pwede kayo dyan mag-skating sa loob. So, dati, year 2021 is akala ko marunong, kasi nung bata ako marunong ako. So, I thought, marunong pa ako, tapos nag-try ako, hindi na pala. Pag hindi man talaga napapractice, wala na. Pero dati yon nag-skating kami ng mga kalaro ko, pupunta pa kami ng Freedom Park para lang mag-skating noon. So, dito, meron nga. Yan, meron dyan bump car, ano pa ba yung mga nakita ko dyan? Basta mga rides. So, kung may mga chikiting kayo at gusto nyo na medyo tahimik is pwede dito. So, medyo minute ko lang yung sounds dito kasi baka ma-copyright tayo. Ayan. Vikings. Tapos 100 pesos ata ang ride. So, ayan, palabas na po kami and ayan, malapit po siya sa may biking area at antaray ng mga bike dito. May payong kasi nga tag-ulan na Mayo. Ayan. So, parang 100 per hour ba? Parang yun yung tanda ko at 2021. Ewan ko ngayon. Baka nagtaas na din. Oo, iba na talaga ang level ng Baguio ngayon, mamahalin na. Oo. Ayan, dahil tourist spot. Ayan, pag sa mga artista, nakita niyo yung Baguio, parang ganda-ganda. Pero pag nagpunta kayo dito, maganda naman din talaga. Pero, yung basta yung reality, makikita niyo naman dyan. So, marami ding dito, mga kainan sa Burnham. Hindi nga kayo magugutom dito. Yun lang, kailangan magdala kayo ng pera nyo kung gusto nyo ngumata ng ngumata at matikman ang mga pagkain dito sa Baguio. So, ito na yung Burnham Lake. Ayan. So, yan ang isa sa pinakasikat dito sa Burnham Park. So, last na sakay ko dyan, parang mga 12 anyos pa lang ako noon. O, napakatagal na. Tsaka hindi ganito ang Baguio noon. Oo, mas maganda noon yung Baguio. Kasi, yun nga, pag nagpunta kayo ngayon, mapolluted yung air, lalo na pag marami talagang nagsipuntang mga tao, tapos puro bahay na kasi yung bundok, parang puro bahay na kasi makikita nyo. Pero na-maintain naman na maganda itong Burnham Park and nilagyan nga nila ng iba-iba pang mga ganap. So ayan, 200 pesos yata, ayun o, 250 4 to 5 persons, 306 to 8 persons per hour ata yun. So, dito din, pwede din kayong magpalipas ng oras. So, actually, dito din yung night market. Basta sa labas ng Burnham, parang start siya ng 9 p.m. Yun nga lang, pag umulan, minsan konti lang nagtitinda. So, ayun, mga ukay-ukay. Actually, pag pupunta ako ng Baguio, ang lagi kong kasama family and mga kaibigan ko. Tapos, ang makikita ko, lagi mga couples, tapos mga puro naka-eyelash. Kahit saan ka naman, mga naka-eyelashes ang mga person. So, pagka pupunta ka somewhere, kailangan naka-eyelash, ganun. So, kahit nga dagat, naka-eyelash yung mga person, diba? Ganun na talaga ang mga Pinoy, very ayos, diba? So, ayun, naalala ko pa nung bata kami, merong dito, mga table na pwede kayong kumain. So, nagbabaon lang kami dati ng mga ulam, tas yun, dyan kami kakain para tipid kasama yung buong angkan namin. Oo, nung mga bata kami yun ha.
Basta lagi nga ako nasa Baguio noon. Tapos yung parking nga pala dito, may parking din dito sa Bernheim, 35 pesos. Hindi ko alam kung per 2 hours yun. So, yung iba kasi, nagpa-parking dito. So, pagka mga holidays at nagpunta kayo ng Baguio, mahihirapan kayo kasi mahirap, lalo na pag may dala kayong sasakyan, mahihirapan kayo maghanap ng parking, magtatagal lang kayo. So, mas maganda din ang punta nyo is weekdays. Kasi pag weekends, madami din tao. And, ayun, mas mahirapan nga kayong mag-parking. Tapos, kung pupunta nga kayo ng Botanical Garden, haantayin nyo na makaalis yung iba bago kayo magkaroon ng parking. So, ayun, paggabi na, tapos saka lang namin na-realize na dapat pala bumili na kami ng food sa labas kasi pagdating namin sa transient is wala na kaming parking. So, ang hirap kasi yan din ang pag naghanap kayo ng transient at meron kayong dalang sasakyan, yan din yung i-consider nyo kung may parking kasi ngayon ang grabe na din ang Baguio talaga. Pay parking na. So, meron kami nahanap, 1 minute walk lang sa Bernheim, tapos pay parking. So, sabi ko, kanino po ba yung parking? Sa inyo din po ba mismo? Oo. So, sa kanila na yung parking, tapos pay parking pa. O, diba? So, marami din naman transient na libre ang parking. Yun nga lang kasi, kung marami silang mga guests, kasi syempre, parang apartment yan na mataas Oo, hanggang 5th floor, ganon. Tapos kung marami kayo, yun lang. So, ayun. Hindi na kami lumabas and murder na lang kami sa Food Panda. Kung ano nung hinanap namin, nauwi lang din kami sa fast food. So, nauwi lang din kami sa McDonald's. So, doon lang din kami nauwi. Nakakaloka. Tapos parang yung iba, 8 p.m. sarado na, mga ganon. So, maaga sila nagsasara pag weekdays sa mga restaurant, yung iba. So, masaya din magpunta sa Session Road. Yun lang, hindi lang, maganda din mag-food trip doon. Yun nga lang kasi, hindi na din kami makagora ng gabi. Oo, dahil meron na nga kaming baby. So, ayun. Meron pa kaming mga nakita ibang transient and yung iba, total type is pay parking. So, 350. Ewan ko kung ilang oras yun ha. Kung overnight na yun. Minsan kasi, kung overnight, parang yung iba, dati may nabayaran kami, parang 150 yata, ganun. So, ganun na ang uso sa kanila ngayon. So, tapos, gusto kasi namin yung malapit dun sa, sa mga galaan. Oo. Pag malapit sa galaan kasi, medyo mahal yung ibang transient. Ayun. So, dyan kami na sa McDonald's. Instead na bumili pa kami ng ibang food is, dyan kami na uwi. So, ayun. So, i-plan nyo na ang pagpunta nyo sa Baguio and mas maganda kung 3 days, 2 nights kayo dito para mas ma-enjoy nyo talaga yung Baguio City. Lalo na kung first time nyo talaga. Oo. Maraming galaan dito. Yun nga lang, ihanda niyo yung mga tuhod nyo kasi usually lakad-lakad, akyat-akyat, ganun. So, next naming gala is from the Kamjanhay. Isa din to sa magandang pampalipas oras kung ayaw nyong gumastos. Ayan. Maglakad-lakad, magmuni-muni. Oo, kung gusto nyo kumiyaw dito, pwede din. Kung gusto mong ilabas ang sama ng loob mo, pwede. Kung broken-hearted ka, pwede, friend. Kung masama ang loob mo sa mga katrabaho mong mga plastic, pwede mong ihiyaw dito, friend. Ayan, char. So, this is the picnic area in the Kamjanhay. Meron palang ganito. First time ko lang napunta rito. So, wala kasi kaming yung umulan kasi din dito, kaya kumbaga kung dito kami pupunta umuulan, mababasa tayo. Kung kagaya dito sa picnic area, uulan, mababasa nga kami. So, yun. So, last time, meron akong mga nakahandang pupuntahan, yun nga lang, yung dalawa namin kasamang thunders naman ang problema. Tapos umulan naman. Pero ngayon, medyo umambon, pero nakasama ang panahon. Hindi rin masyadong umulan. So, may dala kaming payong na malaki. Oo, ayan. So, ito yung picnic area. And,
So, nakita din namin dito, may mga nagpipiknik nga dito, may mga kumakain, tapos may mga dala yung mga dogs nila. So, pasyal-pasyal, walk-walk, ganyan. So, dito sa Kamjanhay, marami din kayong mapupuntahan, especially mga kainan. So, dapat pupunta kami ng chocolate baterol, pero hindi naman kami doon napunta. So, naghanap kami ng pwedeng kainan dito. Ang nahanap ko lang ay taho. So, yun lang kinain namin. Kasi hindi naman din kami kumakain ng agahan. Kapilan talaga kami. So, ayun. Taho sa umaga, 50 pesos ang mahal. Nandyan makikita nyo later. Tapos, gasolina namin, 2,000. Lunch namin, ayun, may baon kaming adobo. Kaya hindi, doon na kami nag-agahan sa right park, sa parking. So, nag-lunch kami is 879. Gasolina, 2K, 879 lunch. Transient 1.5. Tapos may baon din kaming chichirya tsaka mga tinapay. Kaya yung merienda namin, hindi naman kami nakapag-merienda kasi late lunch na kami, 2 p.m. Tapos naghalo-halo pa kami, ganyan. Ako pala. Kaya parang yun na din yung merienda namin. Tapos, ayun, may binili pala kaming price dun sa Bernharm. Magkano na yun? 59 pesos. And then, kinabukasan, tahuling kinain namin. Tapos ito na yung time na pauwi kami, yung lunch namin is 300 pesos. Sa baba na kami ng Baguio kumain. Sa labas na siya ng Baguio. Parang La Union yata yun. So, naka-ano po kami? Naka 5,218 lang kami for 2 days and 1 night. O, diba? Nasa inyo yan, nasa pagtitipid nyo yan. Kung gusto nyo magbaon kayo ng pagkain para mas makatipid, pwede kayo magbaon ng iluluto nyo. Pwede, kasi gano'n naman sa transient. Tsaka mas mura kasi pag transient. So, ayun, basta importante sa transient, malinis, at tsaka may hot shower. Oo. Tsaka may parking kung may dala kayong sasakyan. So, ayan, gala-gala na lang kami dito. So, meron tayong part 2 sa Mines View. Patuloy pa rin ang paghahanap ng succulent. Tsaka bumalik ako, syempre, pinilit kong bumalik sa Strawberry Farm BSU Orchidario. So, ano na naman yung mga binili kong halaman, abangan niyo po yan. So, ayun. Nga pala, pagka napunta kayo dito sa Baguio, kung mahihiluhin kayo, magbaon kayo ng Bonamin. Kasi yung daan nga dito, liko-liko, ikot-ikot, mataas, ganyan, kasi paakyat siya ng bundok, 'di ba? So, yun, payo ko sa inyo, maghintay kayo ng Bonamin kung mahihilo kayo at huwag kayo masyadong kumain ng marami pabiyahe, pa Baguio kasi baka magsuka kayo. So, ayan na si Taho. Sabi niya, di ko pala nadala yung pera ko. Buti na lang may laman yung Gcash ko. Buti pwede Gcash kay Manong. Ang mahal, 50 pesos. Matamis lang pero hindi ko masyadong appreciate yung strawberry. Oo, alam niyo naman ako, real talk. Hindi kagaya ng dati na mga taho ng strawberry. Masarap talaga. Sabi niya, taho kayo dyan, pwedeng cash, Gcash, wag lang po cash. Sabi ni Manong. So yun, malapit na matapos itong vlog. So I hope nag-enjoy kayo sa maiksi natin vlog today. And nagkaroon kayo ng information sa pagpunta sa Baguio or kung saan kayo pupunta, planuhin nyo mabuti. So, thank you for watching at Everything Nice at Mitch Succulent Love. This is your nurse, Mantita, saying God bless po at lagi mag-ingat.